Hi! How's everybody? How's the breakfast? Yeah, it's good. Do you like the breakfast of us there? Happy New Year! Hi po! Good morning! Welcome to Mariel Lassen Channel. Si Sylvester and Dive. Tulog pa. Maaga po ako gumising sa bahay namin. What a beautiful day! Grabe, ang sarap pakinggan po ng mga ibon. So guys, ito na po ang bagong panimula po ng aming buhay. Masaya na po ako na nabili na po namin ang mga needs po naming furniture sa bahay. Ang next po ay marami po kaming project sa aming property. Sa laki pa naman ng aming lupa, more than 4,000 square meters. Kailangan na po namin mag-start pananim dito po sa aming backyard. And then mag-start po kami ng chicken farm. Small little farm lang po. Ito po talaga ang dream na magkaroon po kami ng little farm. Marami pong prutas. Magtanim po kami ng mga different variety of fruits since taga-Pitas po kami dati. Guys, if you notice my eyes, it's a bit swollen. Ganito po ang sign pag maganda po ang tulog ko. Hindi dahil umiyak po ako. Nagsuswollen po talaga itong eyelid ko sa itaas. Pag maganda po yung tulog ko. Pag hindi po maganda yung tulog ko, hindi po yan nagsuswollen. Maganda talaga ang tulog pag may sarili ka ng bahay. Ngayon po, ang first project po na gagawin po namin ay magkaroon po kami ng chicken farm. Maliit po na little farm. And meron na po ditong cage. Hindi ko po sa inyo napakita na meron po talaga ditong malaking dalawang shed. Kasi parang farm ata to before. I don't know bakit meron po silang dalawang shed. So it's either gagamitin po namin ang cage po nandyan na po para po sa chicken. Or gagamitin po namin ang isang malaking shed para po sa chicken. Papakita ko po sa inyo. Ito po yung backyard po namin. Maganda po yung backyard namin kasi dito po sa maliit na area ay puro talaga halos mga green. And doon sa other side, medyo dry po siya. Kailangan mo talaga pagandahin. Ito po yung sinasabi ko na meron na po ditong cage. Bahay po ba ito ng manok or rabbit? Maybe yung may-ari. Maybe she used to have a rabbit kasi parang may bahay po ng rabbit. Ito po yung iniisip ko na gawin po siya. Bahay po ng manok. Lagyan lang po namin ng wire para makapag-run around po yung manok. And meron po ditong puno. So at least, maybe during summer, hindi mainit. Ganyan po siya. Kalaki yung space niya. And meron pong simento dyan. So at least pag meron pong packs, ay hindi po sila makakalkal. May mga packs po dito sa amin. Ito po yung malaking shed, na first shed po na malapit po sa bahay. Yung pangalawa po ay nandun. And meron pa ditong maliliit na cage that I don't know kung para saan po. And I think may mga tools pa po silang iniwan dito na magagamit po namin. And sa mga gardening po yan, may mga taniman po. And dito sa other side, grabe po itong lupa dito. At least clear po siya, walang masyadong puno. So kung mag-start na po kami pananim ng mga gulay prutas, dito po talaga. Magandang area taniman. And yung bahay, nandyan lang po. Meron po ditong another cage na hindi ko alam kung para saan, but for sure, magagamit po namin ni Dave for storing. Maybe they used to have a hay, hindi ko po alam. And punta po tayo sa dalawang shed. Ito po, yung per shed po ay malapit po sa bahay. Kailangan po namin lumabas dito sa gate. And guys, lupa pa namin yan, kaya ang daming project sa property na ito. Naka-open na po siya kasi pumunta po ako dyan kanina. Buksan po natin. Napakalaking shed po to. Wow, ganyan po siya kalaki. It's empty. May mga gamit po kami dyan. Meron pa ditong cabinet pero hindi ko po yan mapasok sa bahay namin. Napakabigat. And ganito po siya. Ganito po kalaki. Hindi ko alam kung anong ilalagay namin ni Dave. Maybe kahit maglagay pa kami ng tractor, dalawang sasakyan sa sobrang laki, ay grabe yung space. And ito hindi ko alam kung para saan to. For sure, alam nyo po yan. Mga nanonood sa mga hilig sa tools, alam nyo po yan. Wala po akong masyadong ideas. And ito parang they used to have lots of tools. Mga drawing na nga naiwan. This is our axe. Minsan nagkakat si Dave ng kahoy. And ganito po siya kalaki yung shed. I think ito po, pag gusto niyo po mag-refer ng sasakyan, bubuksan po natin. I think ilip lang natin yung kahoy. Delikado to, Sylvester. Kasi I believe this is quite deep. Hala.
Yan po siya kalalim. Maybe, kailangan niyo po ng ladder pag gusto niyo pong bumaba. So, habang nag-aayos po kayo ng mga sasakyan, diyan kayo sa baba. Pero syempre, walang kaalam-alam si Dave sa pag-aayos ng sasakyan. Hindi pa rin namin yan magagamit. Dito po tayo sa isang shed. Budiga, kung sa Pilipinas. Shed po dito sa Australia. And there's another clear land here. Hindi po namin alam kung anong ilalagay pa namin dyan. Later, abangan na lang niyo po kung ano ang magagawa naming mga projects sa aming property. Ito po yung isang shed. Ito po ay makikita natin yung cage sa likod lang ng bahay. So, ito yung first shed. Ito yung pangalawa. Naka-open na din po ito siya. Push ko lang. Ito po yung iniisip ko na pwedeng gawin ng bahay ng manok. Kasi may mga na dyan pwede nilang itlogan. Maganda na shed na ito. Parang 3 building section po siya. Ito yung first section. Ito po yung pangalawa. Ito. Pangalawa. And ito pangatlo. Ito po talaga yung iniisip ko na pwedeng gawin bahay ng animals. It's either kambing, manok. Pero syempre, this is gonna be a big challenging. Just the two of us, me and Dave. Ito, pwedeng gawin talaga siya bahay ng manok. Mas malaki. Siguro tanggalin lang ito para papasok yung sun. Let's say po, so may mga option na po kami. Ni Dave. Grabe, siguro talaga, farm ito dati. Nilalagyan nila ito ng, nag-store ng mga gulay or prutas. And sobrang laki ng bodega. May pa dito. Yan, parang ladder. Oy, mga trap to ng yabis or crabs. Nagkukulikta pala sila. First time ko po ditong pumasok kasi yung first shed po yung pinupuntahan namin palagi. And may mga tools pa po dyan. Tara, labas na po tayo. I believe gising na po yung dalawa. Yun po guys, ang iniisip ko, yung pangalawang shed, baka yun po ang gagawin ko, bahay ng manok, especially kung marami-rami na chicken. At itong cage na ito, hindi ko alam kung yan din po ba ang option ko. Please comment down below kung ano po ang maging advice niyo. I think gising na yung dalawa. Kakain na po kami, magbe-breakfast pa kami. Mag-prepare pa si Mariela ng breakfast po namin. And sabi ko kande, for the first time, gagamitin natin itong table na to. Mag-breakfast po kami dito sa labas. Good morning! Hello! Good morning, Sylvester. Good morning. Tatanong po natin si Sylvester kung nakatulog po siya ng mahimbing sa new bed niya. Did you sleep well last night, Sylvester? Yes, my very, very well. Really? Do you like your room? Yeah. Wow! Thank you so much, Mom and Daddy. Thank you so much. You're welcome, sir. Grabe. Sumakit yung likod ni Mommy and Daddy kahapon. Dahil kakagising lang po namin, Sylvester, let's have breakfast. What would you like for breakfast? With bacon and milk and honey. Strawberry and blueberry. Oh, let me see if we have that inside our fridge. Hi guys, let's check our fridge. What's inside? Mag-check siya. Kung meron daw berries, sabi ko, we need to find out kung meron tayong berries. Let's see! Yes, definitely. Meron tayong strawberry and berries. Ganito po kapuno yung fridge po namin pag namamalingki po kami, stock up. And mostly po talaga itong mga pagkain namin sa fridge is vegetable and fruits. Wala kayong makita dito ng mga soft drinks or orange juice for Sylvester kasi we prefer po talaga yung healthy diet. Alright, Sylvester, let's have strawberry for our breakfast and blueberry. Okay, Mommy. You're welcome. Alam niyo po, after nag-upload po ako kahapon na sa wakas, kompleto na po ang gamit namin sa bahay, yung mga furniture po namin. Marami pong nag-advise sa akin na dapat nandun sa gitna yung TV unit. And super pagod po talaga ako kahapon, hindi ko po napansin. But I really appreciate po sa mga suggestion niyo. First time po namin magkabahay, kaya wala pa kaming masyadong ideas sa mga decoration or mga arrangement. Happy lang po talaga kami kung ano yung sit-up. Slowly lang po, matutunan din yan ni Mariela. Hi, Sylvester!
Ito na po yung TV unit. We put in the middle of the lights. Kahapon hindi ko napansin. And wala pa rin po kami ditong television. Hindi po kami nagmamadali. Kasi ito, magiging addict na naman to sa panonood ng television. Mas gusto ko po magbasa ng libro. Oh, look, Sylvester. Look, I can see someone removing. Tanggal na po yung nabenta na yung property namin. At least natanggal na siya. Kasi panay sabi ako kang day, kailan kaya nila ito tatanggalin? Hi! He probably can't hear you. He's taking off dahil nabili na natin sa Sylvester. Kaya tinanggal na siya. Ayaw ko rin kasi panay display talaga na bagong bili namin yung bahay. Let's boil some water to have coffee. Outside po, doon sa may entertaining area po namin. Excited na po ako yung gamitin for our breakfast this morning. For our breakfast, mag-bread lang po ako and also sa Sylvester. Mag-bread daw po siya. He changed his mind. Sabi niya mag-Weet-Bix siya. Nilalagyan ko po itong bread with jam with no added sugar. Gagawa lang po ako ng breakfast naming tatlo. Ito po yung bread. Nilalagyan ko na po ng butter at mag-add po tayo ng jam. So before ko po ito nilalagay sa plato, kinakat ko po talaga para sharing to everyone. Hindi lang po jam ang ilalagay ko. Maglalagay din po ako avocado with Vegemite para po hindi lang lahat sweet. And for our protein, nag-boiled po ako ng egg. Buksan lang po natin to and then i-cut. Let's have breakfast! Breaky, breaky! We can have breakfast! We got blueberries down there. And mummies have the jam and avocado. Where's the strawberry? You left it inside! Oh, you better go back. Strawberry, Mommy got the egg. Yep, I got the egg. Finally, we can have a breakfast here now. Thank you, Sylvester. You're welcome. Yep. Wow. Everybody's getting ready for breakfast. Good morning, guys. Good morning, everyone. Good morning, Dad. How are you? I'm good. There's your coffee, sir. Thank you. You're welcome. This is our first time to have a breakfast here. Kaya super blessing po ito na kumakain po kami dito na may magandang pagkain. And of course, thank you so much, Lord, sa lahat ng blessing. Ito na po ang panibagong panimula po sa aming buhay. Na may permanent address na po kami. May permanent bahay na po kami. Kaya nagpapasalamat po talaga kami sa Panginoon. Let's have breakfast! Wow! Take off. Yep. Which one do you like, Sylvester? Of course. You can just use your hand. I wash my hand. Mmm. How's everybody? How's the breakfast? Good. Yeah, it's good. Do you like the breakfast, Sylvester? I'll put these together. Of course you can. You can put the blueberries inside the jam. Oh, someone's sneaking the blueberries. Good, Daddy. Sylvester's gonna eat that all. I bought my hand. Oh, you bite your hand! I thought it was a blueberry. He thought it's a blueberries. Really? Why would you bite your hand? Are you? Thank you, Mommy, for making the breakfast. You're welcome, darling. Hopefully you're enjoying. And how about the egg? Sobrang healthy ng egg. Kailangan kasi balance din yung diet. We have carbs and yung avocado. It's very healthy po yung oil. And we have protein. Ooh. Alam nyo guys, swerte po talaga kami kang Sylvester. I believe depende po sa pagdisiplina nyo po sa bata or pag-train nyo po sa anak nyo. Kasi si Dave, siya po talaga ang number one nagpapa-inspired sa akin na to eat healthy and nakuha ko yon at yan din po ang tinuturo ko po kang Sylvester na sinanay po namin siya more on fruits and vegetable. After po namin kumain, magsimula na po ako paglinis. Yes, hindi pa namin nalinisan talaga dito dahil super focus lang po kami paglinis doon sa inside ng bahay. And dahil malaki po yung bahay namin, grabe po talaga ang expectation nito. Walis, daming dahon, mga bulaklak.
At sa masipag kong little helper, si Sylvester, na always willing po talaga tumulong. I'm very proud of this little man. Next week po ay mag-start na po siya pag-school. Yung best favorite ko po sa aming backyard dahil we have a green grass and of course we need to water the plants para hindi po sila mamatay. Ang gaganda pa naman ng mga tanim dito. Ito din po, gustong-gusto ko po yan. Kaya everyday may work po si David to water all the plants here. Honey, make sure you water that plants. Actually, these ones, it's automatic. Mga automatic na. Okay. Ito pala. How do you turn on this one? Isa talaga itong plano ni Dave. Before po kami nag-move dito sa bahay, plano na talaga niya na mag-sit up po kami ng automatic water. Kasi nga, sa laki ng property namin, baka magdamag po kami dito, magdilig ng mga halaman. And then, after 2 days, na-discover po namin, may mga sit up na pala dito na mga water system. And si Sylvester is very excited kung paano po i-turn on ang automatic water system. Alam na alam niya kasi nakita niya si Dave, napakadali lang naman i-turn on. Kaya super excited po siya. And let's check na turn on na po. Ito po yung mga automatic system water po namin dito. To make sure madiligan po lahat ng halaman. Lahat po sila surrounding. Nandun din po sa likod. Tingnan po natin. Yeah, it's on. Yep. There we go. Na-workout din ni Dave. Nag-turn on na din po yung water jet. Ayan. Yay! It looks good. The water jet is watering our grass. Ayan. I'm sure the grass will be so happy. Kaya pala maganda ang grass ng backyard dito nung pagpunta namin dahil nidiligan pala talaga nila. Meron na palang naka-sit up na water jet. Diligan natin itong mga fern dahil ito po talaga ang nagpa-attract sa amin. Nabilihin po namin ang property. Pagpunta namin dito, green na green yung mga fern. And Sylvester, soon, bibili na tayo ng isda. We're gonna buy fish. Para meron tayong isda dito. Meron tayong little bungsod. Would you like to have fish? I would like to have the quarter fish to swim in a bucket. We don't need a bucket. This is a fish pond. Pwede tayo mag-ano ng isda. So parang nasa bungsod lang kami ni Sylvester. Goldfish. Excuse me, darling. I don't want to cook goldfish. You don't want to cook the goldfish? Of course not. I think mga indoor plants po ito dahil may cover sa itaas. I believe mga indoor plants to ito. Look, Sylvester! Look, we have a dinosaur! Oh no, it's still alive! Sobrang cute ng dinosaur. Ang ganda dito, grabe. When we have a breakfast here, parang maramdaman mo yung nature. Yung favorite ko dito na plants, I think this one, honey. Turn off natin to. White. This is my favorite plants. It's remind me, para siyang mangroves or bakaw. It's a lot bigger than mangroves. Pero hindi ko po alam kung anong klaseng plants po ito. But I find that very attract po siya. Ang ganda po tingnan. Lalo na po, buhay na buhay po siya. Yes, ang daming mga plants. Grabe no, ang may-ari nito ay nasa mga 80s na sila. And then, grabe yung mga tanim nila. Ang laki para sa 2 taong matatanda. What? Honey, look! I thought it's a mushroom. It's a flower, isn't It's a flower. Akala ko mushroom. Natapos din ang pagdilig ng mga halaman at paglinis po dito sa aming backyard. Wala pa kaming mga sariling tanim. Grabe na yung spending time sa pagdilig po ng tubig. Guys, I forgot to mention as well, magpapalagay po kami ng fence dito po sa front yard. Sa front yard ng aming bahay.
We have no idea kung magkano po ang gastusin po namin dahil medyo malaki po talaga na mataas siguro ang need namin ng pens. Kaya yes, kailangan po namin mag-research kung saan po kami makamura. Punta po tayo sa front yard. Meron po ditong mga tanim. Akala ko po yung una, this is spring onions. Pero pag amoy ko, hindi pala. Sylvester, be careful. Dahil mahilig po si Sylvester mag-scooter, ito po yung concern ko. Dahil yung front yard namin ay wala pa pong fence. Hindi naman talaga totally ito highway, main highway, pero may mga sasakyan pa rin po. Dito po kasi nagsimula yung property namin hanggang doon sa may fence, sa kapitbahay. Hanggang dito po sa kabila. Diyan din po sa may fence po ng kapitbahay. So ngayon, ang gagawin po namin ay magpapalagay po kami ng fence dito po sa front, just for Sylvester safety. Yung bahay dito, hanggang dito po yung land namin. So dito po magsimula yung fence. Kailangan po namin mag-inquire kung magkano po ang estimated magastos po namin kasi napaka-importante. Ang front yard dito napakalaki. Maraming project na pwede mo pong gawin dito sa front yard. Maraming nagko-comment na ang pangit ng puno ito sa front ng bahay namin. Dahil patay po siya. Actually, patay po talaga siya dahil it's winter. Ganyan po sila pag winter. Pero pag summer, nabubuhay po ulit. Yung front yard namin, gustong-gusto ko po siya taniman ng mga flowers o maglagay po ng mga decoration. And yung pagitan po ng lupa po namin hanggang dito. Ito po yung kapitbahay namin. Secure na po yung pagitan ng lupa nila. Dito, sa amin pa po ito. Pasok po tayo. Malaki pa po dito ang property. Ito yung sa side ng bahay namin. Brick. Makita nyo lang yung namin dito, garden. Plants. Napakalaki pa po dito. Sa side na po to guys ha. Side na po ito ng bahay. Ganito pa siya kalaki. So gusto namin is-secure po yung pagitan ng lupa po namin. Kasi mas maganda talaga na mas-secure mo po yung lupa mo. I think pagpapasok pa tayo dito. Ay, Sylvester! You there? Sylvester. Pagpapasok pa talaga tayo dito guys. Doon na po ito sa yard namin. Come in. Ito, diretso na po to sa backyard namin. Kaya kailangan talaga siya i-secure. Sylvester in the backyard. Darling, where are you? I'm here. I'm here. Can I take me to the guy farm? Yeah. Choo-choo. Choo-choo. Woo! Choo-choo! Guys, bumili po kami ng bagong wheelbarrow. How much did you pay for this, honey? $184. $184. Hindi po siya plastic. It will last long. Kasi gustong-gusto po namin ito lalagyan ng mga kahoy or anong gusto po namin ilalagay. Very handy, lalong-lalo na po. Marami kaming project na gagawin sa property po namin. Hi! Look at that kid! Magkukulikta po kami ng kahoy. That's why we have a wheelbarrow. Ayan po yung kahoy namin. Tonight, we're gonna light our fireplace. It's getting late po. Around mga 4 p.m. na po. Kaya we decide na magkulik po kami ng wood na nandito na po sa shed. Iniwan po ito ng may-ari. Binigay po sa amin nung binili po namin ang bahay. Kaya super lucky po kami dahil maybe tonight it's gonna be cold. Magaganda po ito na wood, ang lalaki dahil yung fireplace po namin malaki kaya itong mga size na ito saktong-sakto po doon sa fireplace po namin. Alright, I think that should be enough, Sylvester. Daddy's gonna push it now. Are you gonna help Daddy? Yeah. Tingnan nyo yung dalawa. Makulit si Sylvester na sobrang matulungin.
Every time po kung ano yung ginagawa namin, always willing po talaga na tumulong. Always willing na mag-volunteer. So we put some in the wood. Yep. Ilalagay po namin ito sa wood box. Ayan po. Makikita nyo, yung wood box po namin ay pa-empty na. Kaya sabi ko kang Dave, kailangan mag-kulik ka na para during in the night time, pag naubusan kami ng kahoy, madali lang po dyan mag-access. Instead going to the shed, dito na lang po kami kukuha sa gabi kasi sometimes light the fire overnight. Deb keep waking up para pakainin yung fireplace ng kahoy. Ah, we go. Circle one. Yep. Oh, it's a circle. Look like a light bulb. Look like what? A light bulb. A light bulb? Yeah. Other way. Look, honey. Yeah. Sylvester said it's look like a light bulb, a bulb. It is, Sylvester. That's so full we can probably put these in the fireplace. Yes. Ilalagay na lang natin yung the rest to start the fire tonight. Yeah. Okay. I'm gonna get the stick. Mariel and Sylvester are out here lighting a fire. It's getting cold tonight. Yeah, definitely. We're gonna light the fire. Go, put more back, Sylvester. Give it to me. Mga patay po to na ano, yung skin ng kahoy. Maganda po siya to start the fire. Palagi itong nagkukulik si Sylvester. Minsan, umuuwi yan. Lakad-lakad siya lang dyan. And then, puno yung balde. Kaya, natatakot ako sometimes. Kasi nag-i-sneaking ito. Kailangan na po talaga namin magpalagay ng fence or gate dito po sa front. Baka kasi bigla magtakbo to. Yung purse, medyo kami na-confuse ni Dave. What kind of fireplace is this na mayroong cord? Ayan. Kasi 'di ba normally pag fireplace is wala po talagang cord. Sa mga bago, ito dahil I think this fireplace it's quite old. Pero tingnan niyo po, ang ganda pa po ng quality. The fire, it's already going. Wow, nakaka-relax. One of my favorite po talaga ang gantong moment namin ni Sylvester, kaming tatlo. Dahil nakaka-relax po talaga yung fireplace. And then, lalong-lalo na po, malamig na po tonight. Dito po kami sa South Australia, malamig po. Sometimes, minus 3 degrees, minus 0 degrees early in the morning. And then, paggabi na siya, slowly na po siya lumalamig. And I love having a fireplace. Kasi grabe po talaga, nagwa-warm po yung bahay namin. Especially, it's double brick veneer. Pag winter, hindi siya masyadong malamig kumpara po sa ibang bahay. Dahil may insulation din to. And then pag summer din daw po, pag yung double brick veneer is hindi rin daw po mainit. And I love our fireplace. This is a great day with the fire. Is it a great day? It's my best day in life. Oh my God, it's your best day in your life? Yeah. Grabe naman si Dodong. Mga hugot mo naman yan sa Baste. Hey Mike, can we stay forever in this house? Yes, of course. We can stay forever if we want. We own this house. We can do whatever we want. You can stay whatever you want because this is now our home. Hindi niya pa rin naintindihan when we say we already bought this house. He's too young. He's still so young, but definitely pag lumaki ka, Sylvester, you will understand. Would you like some hot chocolate? Oh, thank you. You're very sweet. That's very kind of you. And I'll get Sylvester's. You got what, Sylvester? Peaceful life kung saan po kami nag-start. Marami kaming pangarap na isa na po yun na natupad na magkaroon po kami ng bahay. At continue lang po kami sa pagiging positive dahil marami pa pong goals and marami pa pong more projects sa aming property in the future. Cheers! Happy New Home! Hey! Hooray! Pepe hooray! Thanks for watching, guys! Please like and subscribe to our channel! Bye! Happy New Home! What would you like for dinner tonight, Sylvester?
We could have the fish, Or- with vegetable, with I know. pumpkin. Blueberry. We have that this morning. You can't have that tonight. Or milk and We can have another fruits. There's plenty of fruits. We can have pears, orange, apple. I want orange salad. Orange salad? You're kidding me. No, orange salad with the apple. Oh, that sounds interesting.